Alright, mga kababayan, kaibigan at mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. At shout out po sa lahat ng ating channel subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganun din po, special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro, and may God bless us all, and may God protect the Marcos administration from the forces of evil like the Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. O ang daming S nun, ano? Lahat S plural. Di po ba? So ang pag-uusapan natin, mga kababayan, eto na naman tayo no, mga kababayan, si Senator Bato. At yun nga po, siya po ay humihingi ng tulong, unang-una sa SC. Nagpetisyon po siya na kung maaari, siya po ay tulungan ng Supreme Court na wag ibigay sa ICC. Whether siya po ay isang mambabatas o isang ordinaryong Filipino citizen. Kasi po, remember, re-electionist siya, no? Kung sakaling di siya manalo, ganun pa rin po. Kasi iniisip niya, he is a Filipino citizen, he has all the rights that accorded to a Filipino citizen, at karapatan din siguro ng Estado na protektahan siya, no? Nasa Bill of Rights daw niya yan. Okay, at ganun din po, siya po ay humihingi ng tulong sa kung saan siya po ay nagtatrabaho sa Senado bilang isang senador, bilang isang mambabatas. At kung maalala nyo, meron po tayong dyan previous video na kung saan pati po yung kanyang may bahay, si Miss Nancy De La Rosa, no? Correct me if I'm wrong, if there is the right name for his wife, tumatawag po kay Senate President Chis Escudero kung anong pwedeng maitulong ng Senado sa kanyang esposo. So ito po si Bato, medyo talagang stress po ito. Sino po bang hindi mai-stress dyan, no? Kahit na ano pang ipakitang tapang ni Bato, yung magsisisigaw siya dyan sa entablado, sabihin niya na ang lahat ng masasamang adjective na pwede niyang makuha sa diksyonaryo, anumang diksyonaryo yan, English, Tagalog, Pranses, no? Kung ano-ano pa na hindi mo maintindihang mga masasakit at masasamang salita, no, na ibato mo sa administrasyon, no? At yung kanyang katapangan, tulad nung mga napanood yung video na kanyang press con na kung saan galit na galit siya kay Trillanes, ganun po talaga, Senator Bato, no? You were co-accused kasi isa ka sa mga nag-implement ng peking war on drugs ni Digong. You have to suffer the consequences of that. Now, if they found you not guilty, di ba victory yan? Di ba ipamukha mo sa mga nagkaso sa'yo, the likes of Trillanes and also his cohorts, at least masampal mo sila ng katotohanan na ikaw ay not found guilty. So right now, ang ginagawa mo, yan po yung isang trait na kung saan ikaw ay takot na takot. You are exhausting all the, sabi mo nga, legal remedy and whatever remedy for you to be safe from the tentacles of the ICC through Interpol. Ngayon po, mga kababayan, yung hinihingi niya po na pakiusap sa Senado through Senate President Escudero, mukha pong nagsalita po ang inyong malditang Senate President na kung sabi niya tutulungan naman daw po siya, pero hanggang saan lang ang pwedeng maitulong ng Senado. Hindi naman po yan unli. O, tama naman po si malditang Senate President Chis Escudero. Hindi naman po unli tulong. Hindi naman pwedeng yung Senado ang magiging parang caretaker na ni Bato. He also needs to face the consequences of that, no?
na naisama ka eh. Ang sabi lang ni Escudero, matutulungan siya, hindi siya pwedeng i-turn over sa Interpol kung meron po kaming session, no? At hindi pwedeng maging unlimited. Hindi pwedeng forever na lang namin siyang tutulungan. E paano nga po pag hindi nga po siya na-re-elect? For example, halimbawa lang, no, na hindi siya na-re-elect pero biglang lumabas yung kanyang warrant. So ano na, hindi na siya protektado ng Senado kasi ano pang proprotektahan ng Senado sa'yo? You are no longer in the confines of the Senate. Wala na silang jurisdiction sa'yo, di ba? So ang pwede mo na lang takbuhan ay ang Supreme Court. Now the question is, papanig ba sa'yo ang Supreme Court? Di po ba? Yun ang tanong natin. Kasi kung maalala nyo mga kababayan, this is just a repetitive, mukha tayo ditong sinasabi nyong si Ramplaka, na nagbigay po ng statement ang Supreme Court about the jurisdiction of the International Criminal Court about this drug on war ni Digong na sinasabing ang daming extrajudicial killings. No, umabot po yan ng mahigit sa 30,000 fellow Filipinos natin na yung iba po kalunos-lunos eh. Hindi katanggap-tanggap na yung mga inosenteng bata, mga sanggol ang nadamay sa peking drug war na iyan. No? Huwag niyo pong sabing walang kasalanan si Rodrigo Roa Duterte. Meron po siyang accountability dyan because he is the leader of the land during those times. Siya po ang nag-utos. Ayan po ang kanyang pinaka-main plataforma noong siya ay nangangampanya. Sabi niya, I will stop the drug war, yung illegal drugs in 6 months. Pero nakita niya ang severity. At higit sa lahat, ngayon na find out through the Quadcom hearings, na yung palang kanyang ginawang executive economic secretary niya, biro niyo economic secretary. Economic secretary is not even a Filipino, kundi isang Chinese na drug lords. Di po ba? So yun ang pagkakamali ni Digong. Akala natin tatapusin niya ang gera sa illegal na droga. How come? Ginawa niya pang economic advisor yung isang inchik na napatunayan pala na isang drug lords. Di po ba? At he also surrounded himself with these unscrupulous individuals. So meron po siyang accountability dyan. He even admitted it. Inadmit niya sa Senado at sa Quadcom hearing na, yeah, I have a gang. Somebody's like, okay, tirahin nyo yung mga suspected, yung mga allegedly suspect na mga tulak, mga naghihitit. Pero siya ba ay may naitumbang talagang big time drug lords? Ala po eh. Puro po small time. And then, ginamit yung kanyang peking drug war ng mga unscrupulous individuals, unscrupulous mga miyembro ng sindikato. Kasalanan niya pa rin yun. He even said na udyukan nyo silang manlaban para matapos na ang problema ko. Diba? So ibig sabihin, pinoproblema niya nga, pero yung solusyon niya ba, it is the right solution? Ano yun? Kung ganun na rin lang pala ang gusto nyong gawin, dapat mag-yearly purge na lang kayo. Tulad po nung sinasabi ko dati na, sige, i-purge na lang natin yan. Mag-yearly purge tayo. Yung walang 24 hours. Walang ambulansya, walang medical professionals, walang police, walang militar. Let the citizen do its thing. Diba? Eradicate natin yung kaaway natin, yung kalaban natin. Kaya nga tinawag na purge eh. No? Kung alam nyo po yung tinutukoy ko, panoorin nyo yung mga moving ganun. The Purge, 1, 2, 3, 4. Ganun po. Walang authority. You do what you want. Ganun po for 24 hours. So ano, Digong? Kayong mga nagsasabing walang kasalanan si Duterte, how did you know? The evidences will not lie. Evidences marami po eh. May mga pamilya ng biktima ng kanyang extrajudicial killings. Kaya si Bato kasama dun. No? Ang sinasabi lang ni Escudero, okay, the Senate will help him, but not unlimited. It should be limit. Kasi sabi po, kung maalala nyo yung previous vlog natin,
Pwede siyang tulungan ng Senado if the Senate is in session, at kung ang parusa naman doon sa kanyang kaso ay less than 6 years, pwede po. Within the bounds of the law. Yun ang sinasabi ni Escudero, the way I understand it. Now, meron po siyang isang ICC lawyer, I believe, no? Si Attorney Joel Buduya ba yun, no? Correct me if I'm wrong. Sabi niya, the Senate cannot protect si Bato. No? Hindi pa pwedeng maprotektahan si Bato ng Senado. Bakit? Kasi po, no, during recess, wala. Ang sabi ni Escudero, during session lang. Paano pag may recess kayo? O therefore, he is not confined to your protection. Kaya nga sabi rin ni Escudero, hindi unlimited. At the same time, sabi niya, yung parusa doon sa mga ikinaso kay Bato ay hindi po bababa ng 6 years. It will be 30 years. Ha? Parang yung kay Digong. Pareho sila. So therefore, hindi pwedeng protektahan ng Senado si Bato kasi hindi mo na-met yung isang qualifier, yung the penalty of your crime. It is 30 years. That there is 5 times allotted na sinabi na hanggang hindi tataas ng 6 years. Oh, so paano ba to? Yung tapang ni Bato, ano lang it is only superficial. Panlabas lang. Yung sinisigaw niya na BS ang Pangulong Marcos, tinraidor ako. The blame game, mga kababayan. Hindi niya makita na may pagkakamali siya. Sinasabi niya pa, it's a collateral damage. Di FU ka pala ba to? Meaning those babies, those young ones, the toddlers, na walang kamuwang-wang, collateral damage. What if that happened to your family kin? Sa yung pamilya mismo, what you gonna do? Diba? Sasabihin ko rin lang sa'yo, sorry, collateral damage. Diba masakit pakinggan, mga kababayan? So tama po yung former ICC lawyer na yun no? Nabasa ko po yan sa Inquirer Nasabi niya, the Senate cannot protect. They cannot protect in no way. They can cuddle. They can hide Bato at the Senate. Anong gagawin ni Bato pag may lumabas ng warrant? Doon na siya mamamahay sa Senado. Ay hindi naman po papayag, malamang diyan si SP. The Senate is not a house or not it's not a conclave for the criminals. The Senate should abide by the rule of law. You are a lawmakers. That's why you call yourselves lawmaker. How can you call yourself a lawmaker if you, yourselves, your group, cannot even follow the law? Diba? Ano kayo? Gumagawa kayo ng batas and then you yourself cannot even follow the rule of law? Di nagiging hypocrite lang tayo. The law only applies to the poor? The law only applies to the powerless and weak? The powerful and those who have money are exempted from the law? Ganun po ba? The lawmakers and the politicians are exempted from the law? Ay hindi naman po. Walang sinabing ganun sa ating constitution. The law applies to all. Pag hindi ma-apply and then none at all. Di po ba? May mga ganong mga kataga o idioms So therefore Bato, you are a man who is actually yung bang trumpo. Trumpo ka na ikot ng ikot. Hilong-talilong ka na, hindi mo na alam ang sinasabi mo, and you are looking for someone to blame to your incoming misery. And that person that you have in your dartboard is none other than President Marcos Jr. Siya ang biniblame mo and you cannot find yourself even admitted it na ikaw rin ay may pagkakamali. Di ba tinago mo ngang sarili mo nung nalaman mong merong lumabas na warrant kay Digong at you are assuming nakasama ka doon? Ano ginawa mo? Hindi na ako punta ng Hong Kong, magtago na ako. O, di ba? Selfish ka pa, nag-SOS ka. You just said, ako na lang ang gagawa ng certuary at prohibition. Bakit gumawa pa ng ganon si Torion? Di po ba? Si Torion ang nagpresenta?
Where were you nung nasa Villamor Air Base na si Digong? Tanging si Bongo lang ang nagkakalat doon. Knowing Bongo is also one of the ICC na hahabulin, isinama sa kaso. Pero si Bongo visible. Di po ba? Where were you nung nakita ko si Vic Rodriguez and Silvercio Bello na andoon, gustong pumasok sa Villamor Air Base at maging mga lawyers ni Digong. Nasaan ka? Di ba? How many days before you surface? Dahil alam mo, wala pa talaga ang ICC warrant sa'yo. Pero sabi nga ng PNP, pag lumabas man yan, we are ready. They have a template. Kaya ba to, yung sinasabi mong pwede kang maprotektahan ng Senado, yes, they are, but it's not unlimited. There will always a boundary. There will always a certain time na ikaw ay dapat i-hand over sa ICC when that time comes. Di po ba? Nakakabilib yan lang po mga kababayan. Ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye. God bless.